Magandang araw po, Sir Reggie. Ako po si Rolly at nais kong ibahagi sa inyo ang isang totoong karanasan na ikinuwento mismo sa akin ng isang malapit kong kamag-anak. Naganap ito noong dekada 90 sa isang baryo dito sa Visayas. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa amin ang takot na dulot ng pangyayaring ito, lalo na't may kinalaman sa mga aswang at sa isang mahiwagang pulseras na galing umano sa engkanto. Sa baryong iyon nakatira si June, isang binatang albularyo na nasa edad 18 pa lang noon. Hindi niya talaga balak maging albularyo, pero dahil sa lolo niyang si Apo Damian na matagal nang gumagamot at nag-aalay ng orasyon, napilitan siyang matuto. Bata pa lang si June, nasanay na siyang makakita ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. June Apo, ikaw ang papalit sa akin. Pero Lo, bata pa po ako, hindi ko pa kaya. Sabi naman ni June sa kanyang lolo. Isang gabi habang pauwi si June galing sa ilog kasama ang kaibigan na si Mario, may nadaanan silang malapad na punong balite. Tahimik ang paligid at tanging huni lang ng kuliglig ang maririnig. Bigla na lang lumamig ang hangin at may lumitaw na isang nilalang na hindi nila maipaliwanag. June, may nakikita ka rin ba? Bulong ni Mario habang nanginginig. Isang nilalang na mistulang matangkad na lalaki, maputi ang balat at makislap ang mga mata. Yun ang lumapit kay June. Hindi ito ordinaryong tao at dama nila ang kakaibang presensya nito. Binata, nakikita ko ang dugo ng manggagamot sa iyo. Ikaw ang susunod na tagapagtanggol ng inyong lugar. Wika ng nilalang na parang musika ang tinig. Hindi makapagsalita si June, tanging pagtango lang ang naisagot niya. Doon iniabot ng nilalang ang isang pulseras na yari sa itim na bato at tila ginto ang gilid. Isuot mo ito. Kapag dumating ang kadiliman, ito ang magsisilbing gabay at sandata mo laban sa mga nilalang na uhaw sa dugo. Sabi pa ng nilalang at bigla itong naglaho. Iniwan silang tulala. Pag uwi nila, ikinuwento agad ni June kay Mang Celso, ang matandang albularyo sa kabilang baryo, na minsan ay tinulungan siya. John, hindi lahat ng regalo ng engkanto ay ligtas. Pero kung totoo ang sinasabi mo, malaking tulong ito. Ingatan mo ang pulseras dahil kapag nalaman ng mga aswang, ikaw ang kanilang pagbubuntunan ng galit. Nang gabing yun, habang nasa kubo si June, biglang nag-init ang pulseras sa kanyang kamay. Hindi siya mapakali. Lumapit si Ligaya, pinsan niyang nagtatakang nanlalamig at nanginginig ang katawan. Kuya John, ang sakit. Para may humihigop ng lakas ko. Umiiyak na wika ni Ligaya. Napansin ni June na sa labas ng bahay may aninong gumagalaw. Mabilis niyang kinuha ang langis at orasyon na itinuro ng kanyang lolo. Mario, bantayan mo si Ligaya. May masama sa labas. Utos ni June. June, baka aswang yan. Sagot naman ni Mario. Dahan-dahang lumabas si June at nakita niya ang isang matanda na nakatungo sa bubong ng kanilang bahay. May mahabang kuko at mata na kumikislap sa dilima. Isa kang albularyo at iyan ang pulseras na matagal na naming hinahanap. Garalgal na wika ng matanda. Doon niya napagtanto, hindi basta regalo ang porselas. Isa itong bagay na pinagnanasaan ng mga aswang. Nang gabing yun, habang hawak ni June ang pulseras, ramdam niyang lalong umiinit ito. Ang matandang aswang na nasa bubungan ay dahan-dahang bumaba. Ang mga kuko nitong mahaba ay tila mga pangil na handang dumurog ng laman. June, pumasok ka na. Huwag kang lumabas. Sigaw ni Mario. Pero hindi umatras si June. Kahit kabado, inalala niya ang bilin ng kanyang lolo. Kumuha si June ng langis mula sa bote at pinahid sa kanyang mga palad. Pagkatapos ay binigkas ang dasal na natutunan niya mula kay Apo Damian. Asin at apoy, ilayo ang kadiliman.
Huwag mo kaming lapitan! Biglang kumislap ang porselas at isang liwanag ang bumalot sa katawan ni Juna. Napatras ang aswang, nangangalit ang muka. Hindi ka magtatagal, binata. Ang pulseras na iyan ay hindi para sa'yo. Kukunin namin yan. Malakas na sigaw ng aswang bago ito tumalon at naglaho sa dilim ng gabi. Huminga ng malalim si Jun at agad na pumasok ng bahay. Jun, nakita mo ba? Aswang nga! Oo, at babalik yun. Hindi sila basta sumusuko. Nanlalamig pa rin ang pinsan niya at para bang may kung anong lakas na patuloy na humihigop sa kanya. Agad siyang nagdasal at hinaplos ang pulseras. Dahan-dahang uminit ito at parang may dumaloy na enerhiya sa katawan ng babae. Unti-unting bumalik ang kulay sa muka ni Ligaya. Salamat, Kuya Jun. Kinabukasan, dumiretso si Jun kay Mang Celso upang humingi ng payo. Lucelso, totoo nga, sinusubukan akong atakihin ng aswang kagabi pero umatras sila nang lumiwanag ang pulseras. Tahimik lang ang matandang albularyo, nakatitig sa pulseras. Maya-maya'y nagsalita siya. John, hindi basta-basta yan. Ang pulseras na hawak mo ay isang pamana ng mga engkanto. Noon pa man, pinagnanasaan na ito ng mga aswang dahil ito lang ang tanging bagay na kayang magpahina sa kanila. Pero habang nasa iyo yan, hindi ka titigilan ng mga ito. Lucelso, anong dapat kong gawin? Dalawa lang ang landas mo, John. Una, itago mo at huwag gamitin. Pero mapapahamak ang mga tao sa baryo. Ikalawa, yakapin mo ang tungkulin ng pagiging albularyo at harapin mo ang lahat ng panganib. Tandaan mo, kapag pinili mo ang ikalawa, wala nang balikan pa. Natahimik si Juna. Bata pa siya at hindi niya alam kung kakayanin niya ang responsibilidad. Pero naalala niya si Ligaya at ang takot na dinanas ng kanyang pamilya. Lucelso, kung totoo ito ang tadhana ko, pipiliin ko ang ikalawa. Hindi ako pwedeng tumakas. Tumango ang matanda. Kung ganon, simula ngayon, hindi ka na basta binata. Isa ka ng tagapagtanggol. Pagsapit ng gabi, muling nag-init ang pulseras. Alam na ni Jun na malapit na namang umatake ang mga aswang. Ngunit ngayon alam niya na ang papel niya. Handa na siyang lumaban. Kinagabihan matapos ang usapan nila ni Mang Celso, umuwi si Jun na mabigat ang pakiramdam. Tahimik ang buong baryo pero dama niya ang kakaibang simoy ng hangin. Parang may kasamang amoy ng dugo at bulok na karne. Pagdating sa kanilang kubo, sinalubong siya ni Mario. Jun, buti at dumating ka. Kanina pa ako nag-aabang. Ang mga manok sa likod biglang nagkawalaan. Tapos nakita ko, may isa na lang na natira pero butot balahibo na lang. Napakagat-labi si Jun. Nandito na naman sila, sabi niya. Habang nagsasalita siya, biglang kumidlat sa langit. Sa sandaling liwanag, nasulyapan nila ang ilang aninong gumagalaw sa paligid ng mga puno. Hindi lang isa, kundi 3 o 4. Jun, ang dami nila ngayon. Hinawakan ni Jun ang pulseras. Ramdam niya ang tindi ng init nito. Halos parang nasusunog ang kanyang balat. Mario, huwag kang lalabas ng bahay kahit anong mangyari. Ako ang haharap sa kanila. Pero Jun, baka mapahamak ka. Kung hindi ako lalaban, mapapahamak ang lahat. Sagot ng binata sabay tingin sa natutulog na si Ligaya. Lumabas si Jun dala ang langis at isang maliit na buntot ng pagi na nakasabit sa tali. Isa sa mga paboritong gamit ng mga albularyo. Sa dilim lumitaw ang isang babae. Payat at mahaba ang buhok. Nakalawit ang dila hanggang dibdib. Albularyo, ibigay mo sa amin ang pulseras at aalis kami. Bulong nito na parang may kasamang hangin ng kamatayan. Hinding-hindi. Ano kayang mga siniswerte? Sumirit ang babae patungo sa kanya. Subalit agad niyang itinaas ang pulseras. Kumislap ito at tumama sa katawan ng nilalang. Napasigaw ang aswang, halos masunog ang balat. Ah!
Hindi magtatagal. Hindi ka magtatagal, bata ka. Sigaw nito bago umatras. Ngunit hindi doon natapos. Dalawa pang nilalang ang lumabas mula sa kawayan. Isang matanda na nakayuko at isa naman ay parang batang payat na may pulang mata. Jun, tatlo sila! Itinaas ni Jun ang buntot pagi at sabay dasala. Biglang lumakas ang hangin at tila may humahampas na hindi nakikita. Ang dalawang aswang ay umatras pero hindi lubos na napinsala. Nagtawanan pa sila. Garalgal ang tinig. Bata pa ang lakas mo. Darating ang aming pinuno at kukunin niya ang lahat sa'yo. Pagkasabi nito naglaho silang parang usok. Naiwan si Jun na nanginginig, pawisan at hingal na hingala. Pagpasok niya, agad niyang sinalubong si Mario. Jun, baka bukas bumalik sila nang mas marami pa. Ano ang gagawin natin? Tumingin si Jun kay Ligaya na muling nananaginip ng masama. Parang may dumadapo sa kanya habang natutulog. Doon niya napagtanto, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang pulseras. Mario, kailangan ko pumunta bukas kay Mang Celso. Hindi ko na kaya itong mag-isa. Kung darating ang pinuno nila, baka ito na ang pinakamahirap na laban. Tahimik lang si Mario pero bakas sa mukha niya ang takot at paghanga sa kaibigan. Kinabukasan, maagang gumising si Juna. Hindi pa sumisikat ng husto ang araw. Naglakad na siya patungo sa baryo ni Mang Celso. Sumama si Mario kahit na halatang ayaw niyang lumapit pa sa anumang may kinalaman sa aswang. Jun, sigurado ka ba dito? Kahapon lang ng gabi, muntik ka na mapahamak. Tapos pupunta pa tayo sa bundok na yan? Mario, kailangan ko ng gabay. Kung darating talaga ang pinuno nila, baka hindi ko kayanin mag-isa. Pagdating nila sa kubo ni Mang Celso, sinalubong sila ng amoy ng insenso. Nakaupo ang matanda sa harapan ng altar, puno ng mga bote ng langis, orasyon at mga halamang gamot. John, alam kong darating ka. Lumapit agad ang binata. Lolo Celso, kagabi muling nagpakita ang mga aswang. 3 sila, pero sinabi nilang darating daw ang kanilang pinuno. Kung totoo ang sinasabi nila, malaki ang problema. Ang pinuno ng mga aswang dito sa kabundukan ay si Alfonso, isang nilalang na dating tao. Isa siyang albularyo noon na naglakad sa madilim na landas. Albularyo? Ibig sabihin, dati siyang kagaya ninyo, natin? Oo, pero ginamit niya ang kanyang kaalaman para sa kasakiman. Nakipagkasundo siya sa mga nilalang ng dilim. Dahil doon naging pinuno siya ng mga aswang. At matagal niya nang hinahanap ang pulseras na nasa iyo ngayon. Hindi nakapagsalita agad si Juna. Parang biglang bumigat ang kanyang balikat. Jonah, hindi lang ito laban ng katawan. Laban ito ng isip at loob. Kung magdududa ka, doon ka madaling matatalo. Lolo Celso, ibig sabihin ba kukunin talaga ni Alfonso si Jun? Paano kung hindi namin kayanin? Tumingin ang matanda kay Mario. Kung hindi niya kakayanin, wala nang susunod na takapagtanggol ng baryo. Ang kapalaran ng lugar na ito ay nakasalalay sa kanya. Pagka-uwi nila, mas lalo pang naging mabigat ang loob ni Jun. Habang nakahiga, hawak-hawak niya ang pulseras. Lolo Damian, kung naririnig mo ko, bigyan mo ko ng lakas. Hindi ko alam kung kaya ko itong mag-isa. Bulong niya sa kanyang yumaong lolo. Ngunit sa kanyang pag-idlip, may narinig siyang tinig sa isip niya. Hindi boses ng tao kundi tila galing sa pulseras mismo. Binata, huwag kang matakot. Ang liwanag ay nasa loob mo. Huwag mong hahayaan ang dilim na sakupin ka. Nagising si Jun na pawis na pawis. Alam niyang paparating na ang oras ng kanyang tunay na pagsubok. Samantala sa kabilang dako ng kagubatan, nakatayo si Alfonso, ang pinuno ng mga aswang. Payat ang kanyang mukha, pulang-pula ang mga mata at mahaba ang kuko. May pulseras na siya. Hindi siya dapat mabuhay na matagal.
Kapag lumakas pa siya, mahihirapan na tayong agawin sa kanya ang kapangyarihan. Nagpatira pa ang mga kasamahan niyang aswang. Panginoong Alfonso, kailangan natin siyang sakupin. Ngumisi si Alfonso. Ipinakita ang matutulis niyang pangila. Sa susunod na kabilugan ng buwan, kapag wala na siyang takas. Lumipas ang ilang araw na hindi mapalagay si Juna. Tuwing dapo't hapon ramdam niya ang kakaibang init ng pulseras. Para bang pinapaalala sa kanya na palapit ng palapit ang oras ng panganib. Jun, hindi ka na halos natutulog Hindi ako mapakali, Mario. Sa susunod na kabilugan ng buwan, tiyak darating sila. At si Alfonso mismo ang haharap sa akin. Tahimik lang si Mario sandali bago nagsalita. Jun, alam ko matapang ka pero hindi ba pwedeng tumakas na lang tayo? Lumayo na lang tayo sa ibang baryo. Umiling si Jonah. Kung tatakas tayo, iiwan natin ang mga tao. Sino ang magtatanggol sa kanila? Kung ito ang kapalaran ko, haharapin ko. Pagsapit ng gabi, pinatawag ni Jonah si Mang Celso. Doon sa kanilang kubo sila nagtipon kasama si Mario at si Ligaya. Na unti-unti nang bumubuti ang lagay pero halatang natatakot pa rin. Lolo Celso, anong dapat kong gawin kapag humarap na sa akin si Alfonso? John, tandaan mo, hindi sapat ang pulseras. Kakailanganin mo rin ng tibay ng loob at pananalig. Ang mga dasal na ito, iyan ang magbibigay ng dagdag na lakas sa oras ng laban. Kinuha ni Jun ang papel at nagpasalamat. Lolo Celso, natatakot ako pero hindi ako uurong. Lumapit naman si Ligaya. Kuya Jun, naniniwala ako sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka nawala na ako ngayon. Labanan mo sila para sa ating lahat. Nagpatak na ng luha si Juna at lalong pinatatag ng mga salitang yun ang kanyang loob. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita. Ilang alagang baka at kambing ang natagpo ang wala ng laman, tanging balat at buto ang naiwan. Nagsimula nang magpanik ang mga tao. Mga aswang! Hindi na tayo ligtas! Sigaw ng isa. Kailan ba matatapos ang takot na ito? Dagdag ng iba. Tumayo si Jun sa gitna ng tao. Makinig kayo. Hindi ko kayo pababayaan. Hanggat nandito ako, hindi sila magtatagumpay. Pero kailangan ko ng tulong ninyo. Pagsindi kayo ng apoy, maglagay ng bawang sa inyong mga pintuan at magdasal tayo. Tahimik ang mga tao. Unti-unting lumapit ang ilan at tumango. Bagamat halatang takot pa rin. Pagdating ng gabi, maliwanag ang buwan. Hindi pa man lubos na kabilugan, ramdam na ni Jun ang malakas na enerhiya ng dilima. Muling nag-init ang pulseras at halos parang kumikirot ang kanyang balat. Mario, bantayan mo si Ligaya. Lolo Celso, salamat sa lahat. Kung hindi ako makabalik. Shh! Huwag mo sabihin yan, Jun. Babalik ka. Baliw ka talaga. Ikaw ang tinakdang tagapagtanggol, di ba? Huminga ng malalim si Jonah. Tumungo sa gilid ng kagubatan. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga alulong ng aso at tila boses na bumubulong sa hangin. Hanggang sa ilalim ng liwanag ng buwan, unti-unting lumitaw ang mga anino. 1, 2, 5, hanggang sa mapuno ng mga aswang ang paligid. At mula sa gitna, lumabas si Alfonso. Ang kanyang balat ay kulay abo. Ang mga matay nagliliyab, nagbabaga. At ang tinig ay parang pinagsamang boses ng tao at hayop. Binata, sa wakas nagkaharap din tayo. Ibigay mo sa akin ang pulseras at baka pagkalooban pa kitang mabuhay. Mahigpit na hinawakan ni Jun ang pulseras. Hindi mo ito makukuha, Alfonso. Hanggat ako ay may hawak, hindi mo magagawa ang kasamaan mo. Natawa si Alfonso, malakas at nakabibinging halakak. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, binatang albularyo. At sa isang iglap, sumugod ang mga kasama. Sabay-sabay na umatake kay Jun.
Sa gitna ng liwanag ng buwan, sabay-sabay na umataki ang mga aswang. Tumalon sila mula sa mga puno. Mabilis at matutulis ang mga kuko. Si June kahit na nanginginig sa kaba, agad na itinaas ang pulseras. Kumislap ito ng matindi at tila may pader na liwanag na bumalot sa kanya. Tumama ang dalawang aswang ngunit para silang tinulak pabalik ng hangin. Sigaw ng isa, sumigaw ng malakas habang umuusok ang balat na nadikit sa liwanag. Napasigaw si Mario mula sa malayo. Jun, ingat ka! Ang dami nila! Humakbang si Alfonso, mabagal pero nakatindig balahibo. Hindi ka magtatagal, binata. Kahit anong lakas ng pulseras, bata ka pa rin. Wala kang karanasan sa pakikipaglaban. Bago pa man siya makalapit, dalawang aswang ang muling sumugod. Agad nagdasal si June, hawak ang buntot pagi. Pinagpapalo niya ang hangin gamit ang buntot pagi at biglang umatungal ang mga aswang. Parang nasusunog ang kanilang laman kahit walang apoy. Isa ang natumba at gumapang palayo habang ang isa'y naglaho sa anyo ng malaking itim na ibon. Ngunit kahit natalo ang ilan, mas lalo pang dumarami ang dumarating. Mula sa bawat sulok ng kagubatan, may lumalabas pang iba. Ang kanilang mga matay pulang-pula at ang mga ngipin ay kumikislap sa talima sa ilalim ng buwan. Hindi matatapos ito, John. Hanggat hindi mo ibinibigay sa akin ang pulseras, buburahin namin ang buong baryo. Huwag mong itadamay ang mga walang kinalaman. Kung ako ang gusto mo, ako ang harapin mo! Ngumisi si Alfonso at sa isang iglap, bigla siyang nasa harap mismo ni June. Mas malapit, mas nakakatakot. Ang amoy ng kanyang hininga ay mabaho, parang bulok na bangkay. Matalino kang bata, pero hindi sapat ang tapang mo. Bulong niya, sabay hugot ng mahaba niyang kuko. Muntik nang tamaan si June, pero kumislap muli ang pulseras. Sa lakas ng liwanag, napatas si Alfonso, napapikit at umatungal. Hindi pa ngayon. Pero tandaan mo, binata, sa kabilugan ng buwan, ikay magiging akin. Sa susunod, tandaan mo yan. At sa isang malakas na alulong, naglaho ang lahat ng aswang. Naiwan si June na hingal, pawis na pawis at halos mawala ng lakas. Maya-maya lumapit si Mario, halos lumuha. Jun, muntik na yun. Akala ko katapusan mo na. Mario, hindi pa tapos to. Kung ang laban kanina'y mahirap na, mas malala pa ang darating mismo sa susunod na kabilugan ng buwan. Dumating si Mang Celso, dala ang kanyang tungkod at isang lampara. John, nakita ko ang nangyari. Malapit na ang oras. Kailangan natin maghanda. Hindi lang ikaw, kundi ang buong baryo. Kapag dumating si Alfonso sa kabilugan ng buwan, hindi lang pulseras ang kailangan mo. Kailangan mo rin paninindigan ang pagiging albularyo. Tumango si June, bagamat ramdam niya ang bigat ng mga salita. Ang takot ay naroon pa rin, pero may halong determinasyon. Kung ito ang huling labang ko, sisiguraduhin kong hindi siya magtatagumpay. Samantala kinabukasan, maaga pang nagpunta si June kay Mang Celso. Dala niya si Mario habang naiwan si Ligaya sa bahay para magbantay. Sa kanilang pagdating, sinalubong sila ng matandang albularyo na tila may mabigat na iniisip. John, nakita ko kagabi ang liwanag mula rito. Halos lamunin ka ng dilim, pero ang pulseras ay lumaban. Lolo Celso, ramdam ko na mas malakas pa ang darating. Paano kung hindi ko kayanin? Umupo si Mang Celso, naglatag ng dahon ng bayabas, bawang at asina. Hindi lang ikaw ang lalaban, John. Kailangan magkaisa ang buong baryo. Ang mga tao kahit takot dapat patutong ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang laban na ito ay hindi ang laban ng isang albularyo, kundi laban ng lahat. Kaya nang hapon ding yun, pinatawag nila ang mga taga-baryo. Nagtipon ang lahat sa may maliit na kapilya sa gitna ng nayon. Ang mga matatanda, kababaihan at maging mga kabataan ay nandoon, halatang balisa. Tumayo si June sa harap nila. Mga kababaryo, alam kong matagal na kayong takot sa mga aswang. Hindi ko itatanggi. Totoo silang lahat.
At nakita ko mismo ang pinuno nila. Ngunit hindi tayo dapat pangunahan ng takot. Nais kong tulungan niyo ko na protektahan ang bawat tahanan. Tahimik ang lahat hanggang sa may magsalita na isang matanda. Paano mo kami matutulungan, John? Bata ka pa. Paano mo malalabanan ang pinuno nila? Huminga ng malalim si Jonah. Hindi ako nag-iisa. May gabay ako. At may agimat na pinagkatiwala ng mga engkanto. Pero higit doon, kailangan ko kayo. Maglagay kayo ng bawang sa mga bintana, asin sa paligid ng bahay, at magsindi ng apoy tuwing gabi. Ang sama-sama nating panalangin, ang pinakamalakas na sandata. Muling nag-ingay ang mga tao. Unti-unting tumango ang ilan at may mga nagsimulang maghanda ng mga bawang at asin. Sa mga sumunod na araw, abala ang buong baryo. Ang lalaki nagpuputol ng kahoy para gawing sulo. Ang mga babae na may naglalagay ng bawang at dahon ng bayabas sa bawat sulok ng kanilang bahay. Ang mga batay tinuturuan ng matatanda na huwag lumabas sa gabi. John, tignan mo, sinusunod nila. Hindi dahil sa akin, Mario. Dahil sa sawa na sila sa takot. Gusto nilang lumaban. Samantala si Mang Celso ay nagturo kay John ng mas malalim na dasal at orasyon. Sa kanilang harapan, sinindihan niya ang insenso at binigkas ang mga sinaunang salita. John, tandaan mo, ang dasal ay hindi lang salita. Ito'y lakas ng loob at pananampalataya. Kung magdududa ka kahit kaunti, mawawalan ito ng bisa. Mahigpit na pinakinggan ni John ang bawat turo ng albularyo. Gabi-gabi yon bago matulog. Iniukit niya sa isipan ang bawat salita ng orasyon. Isang gabi, habang abala ang lahat sa paghahanda, muling nag-init ang pulseras. Dama ni John na malapit na ang laban, ngunit kasabay nito, may narinig siyang bulong, parang tinig ng engkanto na nagbibigay ng pulseras. "Binata, malapit na ang kabilugan ng buwan. Huwag kang bibitaw. Ang liwanag ay nasa iyong puso." Wika ng nilalang. Napahinto si John at napatingin sa kalangitan. Ang buwan halos buo na. "Lolo Celso, handa na ba talaga ako?" Mahina niyang sabi. Tumangulang ang matanda, hawak ang kanyang tungkod. Walang sino mang ganap na handa sa laban ng buhay at kamatayan, John. Pero tapang, hindi ka wala ng takot. Ito'y ang pagpili na lumaban kahit natatakot ka. Lumipas ang ilang araw nang walang katahimikan sa baryo. Lahat ay abala sa paghahanda at sa bawat gabi may sindi ng sulo at usok ng insenso na bumabalot sa paligid ng mga bahay. Ngunit ngayong gabi, kakaiba ang pakiramdam ni Jonah. Nakatayo siya sa gitna ng bakuran ng nila. Hawak ang buntot pagi at nakasuot ang pulseras na bigay ng engkanto. Ang buwan sa langit ay bilog na bilog, tila nakamasid mula sa taas. John, eto na yon. Ang gabi ng kabilugan ng buwan, hindi na sila magtatago. Darating sila para kunin ang pulseras at ang kaluluwa mo. John, sigurado ka ba na kaya mo? Kung gusto mo, sama-sama tayong lalaban, pati ako. Lalapit na rin ako. Mario, hindi ko kayo isasama sa panganib. Pero salamat. Kung damating man ang oras, kailangan kong lumaban. Eksaktong 12:00 ng gabi, biglang humuni ng malamig ang hangin mula sa kagubatan. Sumabay dito ang mga alulong na parang galing sa mga aso, ngunit mas malalim at mas nakakatindig balahibo. Mula sa kadiliman, isa-isang lumabas ang mga aswang. Mga matay nagliliyab, mga kukoy kasing haba ng daliri, at ang ilan may pakpak na kumakampay. Nagsimula silang umikot sa baryo, at ang tao sa kanilang mga bahay ay nagdasal ng sabay-sabay, hawak ang krus at bawang. Lumakad paabante si Alfonso, nakasuot ng itim na barong, ang mukay mahaba, ang mga matay puro dilima. John, oras na. Ibigay mo na sa akin ang pulseras at maiiwasan ang pagkawasak ng baryong ito. Hindi ko ibibigay ang bagay na hindi para sa inyo. Ang pulseras na ito ay para ipagtanggol ang mga tao laban sa mga katulad mong demonyo.
Binata, hindi mo alam ang tinatanggihan mo. Ang pulseras na yan ay galing din sa amin. Kung wala ang lahi ko, wala ka rin kapangyarihan. Pwede mong baluktutin ang kwento, Alfonso. Pero hindi mo kayang baluktutin ang katotohanan. Ikaw ang salot ng baryo at hindi ko hayaang magpatuloy pa. Maya-maya sa isang iglap, umataki ang mga aswang. Pabilis silang sumugod, ngunit kumislap ang pulseras at naglabas ng matinding liwanag. Nabulag ang ilan at napatras, habang si Jun ay nagdasal ng orasyon na itinuro ni Mang Celso. Sa ngalan ng liwanag, alisin ang dilim. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig at mula sa pulseras lumabas ang tila apoy na puti. Tinamaan ang dalawang aswang na agad na napapasigaw at naglaho sa hangin. Ngunit si Alfonso ay nananatiling nakatayo, walang takot. Magaling, binata, pero ako ang tunay na kalaban mo. Sa isang iglap, lumipad siya at lumapag sa harap mismo ni Jun. Napatras si Mario at napasigaw. Jun, mag-iingat ka! Humarap si Jun, hawak ang buntot pagi. Ngunit sa unang salpukan, ang lakas ni Alfonso ay halos tumilapos siya. Muntik nang matanggal sa kanya ang pulseras kung hindi niya agad ito nahawakan. Ngumisi ang aswang, naglalaway ang matutulis ng ngipin. Mahina ka pa rin, hindi sapat ang tapang. Ibibigay ko sa iyo ang pagpipilian, binata. Sumama ka sa akin at magiging makapangyarihan ka o mamamatay ka ngayong gabi. Tumayo si Jun kahit nanginginig ang tuhod. Tinitigan niya ang pinuno ng aswang. Mas pipiliin ko mamatay kesa maging katulad mo, demonyo ka. Sa sagot niyang iyon, biglang lumakas ang pulseras. Kumislap ng mas maliwanag kaysa sa dati at halos matabunan ng liwanag ang buong paligid. Napatras si Alfonso, sumigaw ng malakas at nagbago ang anyo. Naging mas malaki, mas nakakatakot. Ang balat niya'y kumunot at ang kanyang mga kukuya parang patalima. Kung ganon, lalaban tayo hanggang kamatayan. Sumiklab ang kagubatan sa liwanag ng buwan at apoy mula sa sulo ng mga taga-baryo. Ang sigawan at dasal ng mga tao'y naghalo sa hangin habang nakatutok ang lahat sa banggaan ni Jun at Alfonso. Mabilis na sumugod si Alfonso. Ang mga kukoy kumikislap sa ilalim ng liwanag. Umilag si Jun, sabay hampas ng buntot pagi. Tumama ito sa braso ng halimaw at nag-iwan ng itim na paso. Malas na bata. Hindi mo alam ang kapangyarihan na kinakalaban mo. Muling umikot si Alfonso at lumipad pataas, sabay pababa na parang paniki. Napatigil si Jun at itinaas ang kamay kasabay ng pagsiklab ng pulseras. Nanginginig parang kalasag ang liwanag na humarang sa atake. Tumalbog si Alfonso, ngunit sa halip na mahina, lalo siyang nangitngit. Jun, huwag kang titigil! Ipinikit ni Jun ang mga mata nang marinig niya ang sigaw ni Mario at sinambit ang orasyon na tinuro ni Mang Celso. Habang binibigkas niya ito, mas lalo pang lumiwanag ang pulseras, ngunit ramdam niya rin ang bigat, parang hinihigop ang kanyang lakas. Maya-maya lumapit si Mang Celso at sumigaw, hawak ang kanyang tungkod. John, tandaan mo, hindi lang galing sa pulseras ang kapangyarihan. Ang paniniwala at tapang mo ang tunay na sandata. Muling umatake si Alfonso. Ngayon ay mas mabangis. Nahagip ang balikat ni John at dumugo ito. Napaluhod siya, nanginginig sa sakit. Lumapit si Alfonso, naglalaway at ngumisi. Ngayon, binata, akin na. Pero bago siya makalapit, biglang sumugod si Mario dala ang sulo. Lumayo ka sa kaibigan ko, demonyo ka! Napasigaw ang halimaw, napatras at nagbago ang anyo saglit. Galit na galit ito. Walang karapatang makialam ang isang tulad mong hampas lupa. Sa lakas ng nilalang, tinapon niya si Mario sa gilid. Bumagsak ito at napaungol. Mario! Sigaw ni John, halos mangiyak-ngiyak. Doon sumiklab ang apoy ng damdamin ni John. Pinilit niyang tumayo,
hawak ang sugatang balikat. Alfonso, hindi mo sisirain ang buhay namin. Hindi mo kukunin ang kaibigan ko at hindi mo makukuha ang pulseras na ito. Kumislap ang pulseras nang mas matindi kaysa sa dati. Ang liwanag ay tila apoy na kumalat sa buong katawan ni Jun. Ang kanyang mga matay kumislap. Kumislap ng puti at ang buntot pagi parang nagkaroon ng sariling ningning. Napatigil si Alfonso, tila natakot sa unang pagkakataon. Imposible! Wala ka pang sapat na lakas para dito. Hindi ko kailangan ng lakas para maging malakas. Kailangan ko lang ng tapang para lumaban. Sa isang iglap, nagsalpukan silang muli. Ang buntot pagi tumama sa dibdib ni Alfonso at sabay sumabog ang liwanag mula sa pulseras. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw ng pinuno ng mga aswang habang ang buong baryo ay nagliyab sa liwanag. Nabulag ang lahat sa tindi ng kislap. Nang bumalik ang kanilang paningin, nakita nilang nakaluhod si Jun, hingal na hingal, habang nakahandusay si Alfonso sa lupa. Nanginginig, sugatan ngunit hindi pa tuluyang naglalaho. Ngumisi si Alfonso kahit halos wala ng lakas. Babalikan kita, binata, at kapag bumalik ako, wala na makakapigil sa akin. At sa isang iglap, naglaho siyang muli, iniwan ng abo at usok. Pagkatapos ng malakas na pagsabog ng liwanag, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga tao'y nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay, dala ang mga sulo at nakamasid sa pinangyarihan ng labanan. Si Jun nakaluhod pa rin, pawis na pawis, nanginginig. Habang si Mario, pilit na bumabangon kahit sugatan. Lumapit agad ang ilang kababaryo upang tulungan silang dalawa. Jun, buhay ka pa. Huwag ka nang masalita, Mario. Salamat at niligtas mo ko kanina, sagot ni Jun, hawak ang kamay ng kaibigan. Dumating si Mang Celso, bitbit ang kanyang tungkod. Pinahiran niya ng halamang gamot ang balikat ni Jun at saka nagdasala. John, napalayas mo si Alfonso. Isang bagay na hindi nagawa ng kahit sinong albularyo dito. Malaki ang nagawa mo. Ngunit kumulo ang noo ni Jun. Celso, hindi ko siya tuluyang natalo. Narinig mo, di ba? Babalik siya. Tahimik ang mga tao ngunit halata ang pangamba sa kanilang muka. Ang ilan ay lumapit at nagpasalamat. Ang iba na may halatang natakot pa rin. Jun, kung hindi dahil sa'yo, baka nilamon na ng mga aswang ang baryo. Ikaw ang dahilan kung bakit kami buhay ngayon. Sabi ng mamang matanda. Ngumiti si Jun kahit may pagod sa kanyang muka. Hindi ako nag-iisa. Kayo rin ang dahilan kung bakit ko kinayang lumaban. Kinabukasan, ang buong baryo'y abala sa paglilinis at pag-aayos ng mga bahay. Ang iba'y nag-alay ng panalangin sa kapilya. Ang iba na may naglagay pa rin ng bawang at asin sa paligid. Ngunit sa kabila ng pag-asa, may halong takot ang lahat. Isang araw, nagtipon ng ilang matatandang kababaryo si Mang Celso. Ang laban na ito ay hindi pa tapos. Ang nakita natin kagabi ay patikim lamang. Kailangan nating ipagpatuloy ang pagkakaisa dahil sa susunod, baka hindi lang si Alfonso ang bumalik. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong. Lolo Celso, sapat ba ang bawang at asin? Ano pa ang kailangan namin gawin? Tumingin siya sa kanila ng seryoso. Ang pinakamahalaga ay ang pananalig. Ang mga engkanto ng nagbigay ng pulseras kay John ay hindi basta-basta. Ibig sabihin may dahilan kung bakit siya ang napili. Pero hindi natin siya dapat hayaang lumabang mag-isa. Gabi na nang muling kausapin ni Jun ang engkanto sa kanyang panaginip. Binata, nasubukan mo na ang unang hakbang ng iyong lakas. Ngunit tandaan mo, ang pulseras ay hindi lamang sandata. Ito'y pagsubok. Kapag bumalik ang kadiliman, ikaw lamang ang makakapagpasya kung tatapusin o hahayaan na lumaganap ang kasamaan. Nagising si Jun na may pawis at kaba. Tumingin siya sa kanyang pulseras at mahigpit itong hinawakan. Kung ano man ang mangyayari, hindi ko hayaang lamunin ang dilim ang baryo namin.
Wika niya sa kanyang sarili. Kinabukasan maagang pumunta si Jun kay Mang Celso. Daladala niya ang pulseras at pabigat ang kanyang dibdib. Lolo Celso, ano ba talaga ang pinagmula ng pulseras na to? Bakit parang may koneksyon si Alfonso dito? Matagal ng panahon, John. Bago ka pa isinilang, may kasunduan ang mga engkanto at mga nilalang ng dilim. Ang pulseras na yan ay ginawa para maging panimbang. Kapag napunta sa mabuti, magiging proteksyon. Pero kapag napunta sa masama, nagiging sandata ng pagkawasak. Napatigil si John at napatingin sa pulseras na nasa kanyang kamay. Kaya pala gustong makuha ito ni Alfonso dahil alam niyang pwede niyang gamitin ito para sa kanyang sariling kapakanan. Tama, at ikaw ang napili ng engkanto para mag-ingat nito. Kaya hindi ka pwedeng bumitaw. Ikaw na ang bagong albularyo ng baryo, maliban sa akin. Lumipas ang mga araw habang ang mga tao sa baryo ay patuloy na naghahanda, nagdarasal. Si Jun ay mas lalong nagsanay. Araw-araw siyang tinuturuan ni Mang Celso ng mga orasyon at gamit na halamang gamot. Si Mario naman ay laging nasa tabi niya, handang sumuporta kahit delikado. Isang gabi, habang nagbabantay sila sa labas ng baryo, may biglang lumapit na matandang babae. Ang buhok nito'y mahaba at puti, ang matay kumikislap na parang bituin. Binata, ako ang tagapangalaga ng pulseras. Nandito ako para bigyan ka ng babala. Si Alfonso ay hindi pa tapos. Sa susunod niyang pagbabalik, hindi na siya mag-isa. Dadalhin niya ang lahat ng kanyang hukbo. Nagulat si Jonah. Teka, paano ko sila lalabanan? Kung halos ikamatay ko na ang una naming laban. Ngumiti ang matanda. Jonah, hindi mo sila kailangang talunin mag-isa. Ang lakas ng pulseras ay hindi lang galing sa liwanag nito, kundi sa liwanag ng mga tao pinoprotektahan mo. Kapag naniniwala ang buong baryo sa iyo, lalakas ang pulseras na taglay mo. At sa isang iglap, naglaho ang matandang babae. Lumipas pa ang ilang gabi, dumating na ang araw ng muling pagsalakay ni Alfonso. Ngayon hindi lang siya mag-isa, kundi may kasamang hukbo ng mga aswang at maligno. Ang baryo muling binalot ng dilim at sigawan. Tumayo si Jun sa gitna, hawak ang buntot pagi, suot ang pulseras. Mga kababaryo, huwag kayong matakot, sama-sama tayong lalaban. Sabay-sabay na nagsindihan ng sulo ang mga tao. Nagdasal ng malakas at inilabas ang bawang at asina. Nagsimulang umatras ang ilan sa mga halimaw, ngunit si Alfonso ay diretsyong lumapit kay Juna. Ngayon binata, sisiguraduhin kong wala ka ng pag-asa. Muling nagbanggaan ang kanilang lakas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag mula sa pulseras ay mas malakas din. Habang nagdarasal ang buong baryo, mas lalo itong nagniningning hanggang sa halos masunog ang mga aswang na nakapaligid. Hindi maaari. Sigaw ni Alfonso habang unti-unting natutupok ang kanyang katawan ng liwanag. Alfonso, ito ang wakas ng kasamaan mo. Sa isang malakas na sigaw at dasal, sumabog ang liwanag mula sa pulseras. Natunaw ang hukbo ng halimaw at si Alfonso ay naglaho na parang abo na tinangay lang ng hangin. Ganoon kadali natapos ang laban sa tinding ng lakas at pananalig ng mga tao sa baryo. Naging tahimik muli ang paligid. Ang mga tao ay nagsigawan sa tuwa at nagpasalamat. Lumapit si Mario kay Jun, niyakap ang kaibigan. Jun, panalo tayo. Nagapi mo sila. Oo, Mario. Panalo tayo. At mula ngayon, sisiguraduhin kong hindi na muling babalik ang dilim sa baryong ito. John, natupad mo ang tungkulin mo. Ikaw na ngayon ang bagong bantay ng liwanag. Huwag mo kalilimutan. Ang tapang na may kasamang malasakit ang pinakamalakas na sandata. At mula noon, naging payapa ang baryo. Naging kilala si John hindi lang bilang binatang albularyo, kundi bilang tagapagtanggol na hindi sumusuko sa gitna ng takot. Ang pulseras ay nananatili sa kanyang kamay, paalala laban sa kanilang pinagdaanan at simbolo ng pag-asa na hindi kailanman mapapawi.